Breaking news mga kababayan. Ako po, BBM. Meron na namang nakakatawa na ginawa. Nagfiesta na naman ang buong social media. Tumalon-talon. Ano ang nangyari? Bakit tumalon-talon si BBM na parang bata dito? Umani na naman ng matinding katatawanan. Nako mga kababayan, tila nang aasar si BBM. Na tila pinapakita na wala siyang sakit. Napalundag mga kababayan, nag-exercise sa panahon ng press con. Naku, magugulat kayo. Ito po mga kababayan, ipakita ko muna sa inyo for intro lang natin. Ito po. Ayan o. Pakita ko sa inyo, napalundag, nag-exercise si BBM. Parang nag-go-workout sa gym. Ito po. Panoorin po natin. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan o. Alam ka. Napatakbo eh. Tignan nyo, nagtakbuhan yung mga tao eh. O, yan. Naglulundag siya o. Tumatakbo. Naku, nagkakatakbuhan pala dito. Naku, nagtatakbuhan na. Ala ka. Mga kababayan. Hinabol si BBM. Nagkatakbuhan pala dito. Ulitin nga natin mga kababayan. Bakit hinabol si BBM dito? Nagkakatakbuhan. Ito po. Ayan o. Oh. Anyari. Ala ka. Kababayan ko ano? Grabe ano? Hindi din katakbuhan o. Takbuhan sila o. Grabe ito. Ala ka. Ayan mga kababayan, nagkatakbuhan, nagtatatalon si BBM. Ayan o, napa-exercise. Ulitin nga natin. Ala ka, ito po ha, check natin ha. Ala ka. Ala ka, tila si BBM nang aasar. Ala ka, ang lakas niya. Ala ka, hinabol-habol pa siya dyan. Ala ka. Ayan o, hinabol-habol pa si BBM o. Pinapakita na malakas siya at wala siyang sakit. Ayan, takbuhan sila, oh. Tuwang-tuwa yung mga Lipores. Ayan, takbuhan sila. Nako po. Pinapakita na malakas si BBM talaga, oh. Ayun lang. Ayan, ito na. Yung intro natin yun, ha. So, ipakita natin yung kabuuan nito. Ito po ang kabuuang balita. Ayan, mga kababayan, panoorin po natin. Ito po. At para sa mas maraming makinabang, papalawakin pa natin ang bentang bigas program. Dadamihan ang tindahan, habaan ng oras ng pagbenta, lalo na para sa ating mga senior citizen, para sa ating PWD, at syempre mga single parent. Ayan mga kababayan, dito ipinapaliwanag ni BBM bakit ayaw niyang tanggalin ang VAT ng gasolina. Yan no? It will only help petroleum market. Marcos warns versus removing VAT on fuel products. Naku po mga kababayan ko. Bakit kaya ayaw niyang alisin ang VAT? O, panoorin mo natin. Pangapat, ibababa din natin ang gasto sa pagdaan ng pagkain mula sa pantalan hanggang sa merkado. Sa Cebu Ports Authority, sa Subic Bay, binawasan o sinuspindi ang iba't ibang binabayad na mga fees at para ito ay maramdaman ng tao at kahit tumataas ang ibang produkto ay hindi masyadong mabilis ang pagtaas o at least matigil natin ang pagtaas. So, mababawasan ang gastos mula sa anchorage, sa berthing fee, cargo handling at storage fees para hindi na ito madagdag sa presyo ng pagkain. Ang Philippine Ports Authority ay ibinaba sa piso ang RoRo terminal fee para sa mga sasakyang nagdadala ng... Hindi ko magets yung sinasabi ni BBM.
Ano sinasabi ng komento? Recorded law. Lord Throwback Pamor. Bawasan ang buwis para tao ang may pera, hindi politiko. Dapat kasi organization parehas. Ibang bansa ayaw kasi long-term solution. Tama naman. That is a basic economic 101. Kaso hindi mag-get siya ng mga bobo at nakakalungkot na napakarami nila. Parang walang presensya ng Pangulo. Para na lang siyang spokesperson sa pamahalaan. Nako po mga kababayan ko. Spokesperson na lang si BBM daw dito. Agricultural products. Dahil layunin natin na panatilihing sapat ang supply, pigilan ang pagtaas ng presyo at tiyakin tuloy-tuloy ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Hindi tayo titigil hanggang maramdaman ninyo ang tunay na ginhawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ayan mga kababayan, sinabi na Auntie Claire dito, ito po sinabi, ito nakakalungkot lang po ito mga kababayan, na sinabi ng palasyo, ito po ito sinabi, palasyo kinumpirmang walang kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na magsuspindi ng buwis. Totoo kaya ito mga kababayan? Totoo ba na walang kapangyarihan ang Pangulo na isuspindi ang buwis ng gasolina? Imposible naman yan mga kababayan ko. O ituloy pa natin ito. Tingnan nyo mga kababayan na ito ipakita natin ito. Ayan yung tumatalon-talon si BBM dito. Ito siya. Ayan tumatalon-talon. Ayan pinagtawanan tumatalon-talon. Ang lakas daw niya mga kababayan ko. Ayan Tapos dito nagkakatakbuhan tingnan nyo mga kababayan. Ayan hinabol si BBM, yan pinapakita na malakas siya at inaasar niya yung mga nagpapakalat ng fake news na siya ay may sakit. Ayan kita nyo mga kababayan. Ayan, 'di ba? Nakita nyo po mga kababayan ko. Anong ibig sabihin nun na tumatalon-talon si BBM dito? Nako po. Inasar na naman yung mga yung ayaw sa kanya inaasar. Ano sinasabi ng tao dito? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At bukas, we will have another uplift meeting again to discuss what are the other strategies that we can employ to keep prices down, to make sure, first of all, what we will do tomorrow is to make sure, first of all, that the supply both of oil and of food products and all the other raw materials that we need to continue the running of the economy is going to be normalized. We, as I said in one of the last press conferences I had, that it is very important that we watch the prices now. Oil we cannot do very much about, but we also have to make sure what we can look at and do that. That's why ito is centered dun sa presyo ng pagkain. All of these measures are mostly centered around the price of food, to keep the price of food down. The supply of food as well is also something that we think we can assure the public of, that maganda naman ang takbo so far ng ating sa agrikultura. Yun lang, yun ang mga nakita nating report na yung mga inani na produkto na hindi na basta iniiwang na lang masira dahil masyadong masyadong mababa na ang profit, halos walang kikitain. Kaya since walang kikitain, dahil tumaas ang presyo ng lahat at ganun pa rin ang presyo ng pagbenta, ay iiwasan natin yon. Kaya para yung mga farmer natin, yung mga producers natin, ay meron din silang kikitain. Market worth, kailangan para tuloy-tuloy ang kanilang pag-ani, tuloy-tuloy ang kanilang pagtanim. Dahil yun na nga yung ina-assure. Mga kababayan na si BBM, ba't kinakain na niya yung sinasabi niya? Nabubulol-bulol na si BBM. Bakit kaya mga kababayan? Ba't hindi na straight yung pagsasalita ni BBM? Na minsan, yung sinasabi niya na iiba na. Kung ewan ko lang, ngayon kasi nasa komento mga kababayan ko na hindi mo maintindihan kung ano sinasabi ni BBM. Ito po.
natin yung supply ng pagkain, supply at saka presyo. It is the balance that we are trying to achieve because simple lang naman ito. Kapag it's the same as kagaya ng nakita ninyo sa langis. Kung masyadong babain ang presyo ng langis, ay sasabihin ng mga importer, hindi na kami kikita, hindi na kami mag-i-import. Masisira naman yung supply natin. Okay, it's the same thing. Yung mga farmers, sinasabi nila masyadong mataas na ang binabayad namin doon sa transportation cost, sa lahat ng mga iba't ibang cost, at mababa pa rin ang presyo ng pagkain ng kanilang ani. So hindi na sila kikita, kaya hindi na binababa. Hindi na dumadating Ayan mga kababayan, dito walang solusyon si BBM sa pagtaas ng langis. Na sinasabi niya parang palay lang, pagka masyado ng mataas, parang langis lang. Mga kababayan, kaya walang solusyon sa pagtaas ng langis. Sabi naman ni Auntie Claire, walang kapangyarihan ng Pangulo para ibaba at tanggalin tanggalin mo na lang yung tax. Di ba mga kababayan, maigi pa. Para lahat makinabang, hindi ayuda. Ilan lang naman ang nabibigyan. Di ba? Ilan lang yung mga porpis na naman na paulit-ulit na nabibigyan dito. Di ba? Tuloy natin. Dating sa merkado yung kanilang produkto. Kaya aayusin natin yan. We will continue to support the farmers, but we will also keep the prices down. The gap that we have to close will be closed by government. It will be government funds that we will have to use. We will have to take funds from other projects, other programs to make sure that that is something that we have attended to. All right, so that's basically the announcement for today. I know that people have been asking about what we are going to do about the excise tax. I hope I have provided the answer for you today, and that will be again a point of discussion for us tomorrow at the Uplift meeting. And that's it for now. Thank you. Sir, how about the VAT po on fuel products? Will it be discussed din sa Uplift meeting? Yung sa VAT, there are calls rin po to suspend the VAT. I think it's time to explain. Here's the thing with the VAT, especially the VAT on petroleum products. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get extra funds from that. Those if we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. Ayan mga kababayan, kaya ayaw daw tanggalin ni BBM yung VAT ng gasolina sa petroleum. Yun daw yung gagamitin sa parang i-refund. Yan daw yung gagamitin nila para makatulong sa pagtaas or mapababa yung gastusin ng mga Pilipino. Naniniwala ba kayo mga kababayan o may kikita dito? Bakit hindi tanggalin yung tax ng petroleum para lahat makinabang? Sabi nila, kukunin daw doon sa tax na yun para makinabang daw lahat. Totoo kaya ito? O iilan lang ang makikinabang? O tignan nyo mga kababayan ko ha. So that's the reasoning behind. We will still examine it. Like I keep telling you,
there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that it really calls for, the time will come that VAT should be brought down for whatever products, then we will certainly study it very well. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, to provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now. So O mga kababayan, yan daw yung mga gagamitin sa mga ayu-ayuda. Kasi pagkaganyan kasi mga kababayan, iilan lang ang makikinabang. Samantalang pag tinanggal yung tax ng gasolina, lahat makikinabang. Middle class, mahihirap, lahat po ng nasa transportation, mga private vehicle, mga private companies sa transportation ng mga bus, jeepneys, taxis, Grab, lahat makikinabang. Pero yung mga ayu-ayuda, ilan lang mga kababayan ko. Naku po mga kababayan. O, ito yung comment. Puro ka sa walang trabaho, paano naman sa minimum wage earner? Sabi ni Lol Jemyun. Halatado saan nyo kinuha pang bawa sa mga transpo ng sinasabi nyong pangpahaba ng mga bilihin. Dapat buong bansa halatang namumuliti ka kayo. Ayan mga kababayan. Hindi satisfied ang mga tao sa sinasabi ni BBM na solusyon. Bakit ayaw niyang tanggalin yung VAT ng gasolina? Kaya pala napapatalon-talon si BBM dito O, tignan nyo, napapatalon-talon si BBM dito. Eto. Kaya pala tumatalon-talon si BBM kasi ayaw niyang tanggalin yung VAT. O, tignan nyo ha. Ayan. Ayun Kaya pala tumatalon-talon. Ayan Oh. Kita nyo, mga kababayan ko. Kaya pala tumalon-talon siya Ayaw niyang tanggalin baka naman may kikita na naman. Ano sa tingin nyo? Bakit ayaw tanggalin yung VAT ng gasolina? Dyan daw kukunin yung mga ayu-ayuda. Mataas daw ang koleksyon ng gobyerno. Pag tinanggal daw kasi, ihina ang koleksyon. 320 billion ang mawawala, sabi ni Ping Lacson. So wala daw kapangyarihan si BBM na tanggalan ng VAT ng gasolina. Naniniwala ba kayo mga kababayan? Pero sabi sa konstitusyon, may kapangyarihan ng Pangulo in case of emergency. Nung nangyari, wala. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines mga kababayan, mabuhay po. Salamat sa inyong pagsuporta at pag-like at pag-share. Buong bayan po mga kababayan nalulungkot sa dami ng nagrarally sa Manila mga kababayan ko para ipanawagan na tanggalan ang VAT ng gasolina. Okay po, mabuhay.